barangay Kagawad, yung sinasabi mo na para malaman nila na ito ang intutusin nito. Malalaman naman talaga nila yun. There's no need for that eh. Yung rice. Kasi yung sinasabi yung tagline yan, di ba? Titanas, ay, kamusta po ngayon? I make so much po. Again, nakita niyo ni sa community ko. Ang ibig ko sabihin ng yung tagline nga lang yun. Pero ang pinag-usapan dito, establishing di barangay care clinic. So bakit nalagyan mo din ang Pero yung tanggalin, wala naman pong problema. yung nalagyan Hindi, wala naman pong Your Honor. If ever po kung sa pangalan lang po, wala naman po pwedeng gawing pangalan. So kung hindi po okay sa inyo yung rights, hindi ko po sinasabi hindi okay po. okay. Ang tinatanong ko lang kung bakit kailangan palagyan on in fact, ang purpose mo, intention mo is to establish a barangay care clinic, di ba? Yes po. Bakit lalagyan po pa ng right? Yun ang gusto kong malaman para dahil sa'yo, bakit kailangan maglagyan ng right? Yun, Hindi kasi po, for purpose of identification or pagkabi lang na ito ay galing sa'yo, while in fact, pag ikaw ang lumalabas dito introducer, malalaman ng mga tao na ikaw may gawa. So yung word na sinasabing right na yan, but just lang for the purpose malaman na ikaw may gawa, hindi siya, angkop doon. Kaya sabi ko, lalagyan po ng right to when pili ng bagong buhay care clinic. Tapos, di ba? O sino po, ano pa meron po dyan? O ito. Ano ba nangyayari? Yun lang po, sigawan ng ating... hindi, okay lang po yun. Naintindihan ko lang po kayo. Pero kasi ako, if I want to choose between Bagong Buhay Care Clinic and Bagong Buhay Right to Care Clinic, parang sa akin kasi mas magandang pakinggan yung Right to Care kaysa sa Care Clinic. Kasi kung tinitingnan natin, parang hindi maganda masyadong sa pandinig. Kasi Bagong Buhay Care Clinic compared to Bagong Buhay Right to Care Clinic. Parang mas... Ano naging diferensya po doon? Parang sa akin po kasi parang mas may attain yung Right to Care kaysa doon sa Care Clinic. At alam mo, gagawin yung diferensya as far as you're concerned with people, yun ang malagay. Yung anong magiging impression ng mga tao doon sa iyong barangay. Not necessary yan sa'yo. Ano po? Huwag mo na intindihan yung para sa'yo, kundi para sa kanila. Pag sinabi yung barangay health care clinic, alam na nila yun para sa kanila. Yun lang naman ang sa akin, ha? Yan ang sa akin. Hindi ako kontra doon sa sinasabi mo na yung paano pamamaraan. Pero I'm just curious doon sa sinasabi, bakit lalagyan pa? When in fact, ang pinaka-purpose mo is to establish a barangay care clinic. Yun lang naman eh. Sige po, no. Kung kagawan, kung mag-establish yung barangay care clinic na yun, is this permanent? Hindi po. Meron po Kasi siya. permanent di ba daw? Sir, ang bali Dito ka na. Kahit wala na kami sa position. 13 years with O, tama ha? O, kukunin ko yung bani position ng permanente. Di ba? Kap? Yes, po. So, bali, sir, kasi, sa private and company na, nagkaroon muna mo kami ng agreement. As long as na merong nagpapa-check up, tuloy-tuloy. Tama. Kung pag permanente po, ang pag-establish natin barangay care clinic, it should not be the form of a resolution. Kasi within resolution is just an expression, opinion mo. Dahil na gusto mong mangyari, but it doesn't na follow na yun po ay gagawin nyo permanently sa inyong barangay. Because this is a resolution. Yun nga pupunta eh. Dapat kung talagang establish ko yung barangay care clinic na yan na habang kahit na wala na kayo, ganon pa rin yun, nandun pa rin yun, sabihin, permanent in character. Permanent in character. Ibig sabihin, gawin mo lang, ordinansa, why come up with a resolution for the purpose of compliance lang ba ng kung sino yung nagbigay sa inyo ng order na yan? Kaya po, natin nandito nire-review para malaman po natin ano ba kaibahan ng resolution sa ordinansa. So, tinanong mo yung si Kapitan, gusto niya maging permanent yung character nito, establish mo to, nang wala na kayo. So, Ordinance. in the form of an ordinance, not resolution.
Okay. Actually, meron din po kaming ang WCCM po, makikibang tayak din po sa amin. Bali yun po, nagkaroon po kami ng naman na usapin po na understanding na tuloy-tuloy kahit na Kaya nga po, kung meron mga tulong galing from mga private entities po, what is important because pa sa gagawin sa barangay is mag-establish ka ng barangay clinic. And then you will be inviting some mga private entities na will provide ng mga medical admission, ganyan. Kung bakit ko po na-discuss din po sa inyo, may similarity po kasi ito doon sa barangay affluent sa Mission, sa Batangas. Meron po silang gano'n na may mga nag-offer sa kanila mga services ng mga ganyan po, no? Oh. Then they come up with a memorandum of agreement or understanding, no? Whether it is MOU or MOA, pareho pa rin yung kagawad, kontrata pa rin yun, no? Kaya ang mangyayari po rito, kung gusto nyo talagang permanently, merong barangay fertility setting, palitan nyo ito, gagawin yung ordinansa. And then, doon sa ordinansa na yon, ha? Gusto nyo bang tulungan ko kayo? Doon sa ordinansa na yon, lalagyan nyo na kayo ng section doon, na ino-authorize nyo po ang punong barangay to enter into contract or agreement with mga, di ba kagawad? Ano mas maganda ba? Yung resolution mo, yung paggagawa? Hindi po kasi, I'm not sure po kay Kap. Pero po yung sinakalagay sa memorandum of understanding po kasi yung clean kasi yearly siya dapat na-renew. So hindi po siya nakapaloob. For me, based on my understanding, hindi siya permanent. Kasi yearly, kailangan po nagkakaroon ng memorandum of understanding kasi hanggang kailan, kung hanggang saan yun pwede masakop nung services na pwede na ibigay kasi if ever na after a year, hindi maayos between us or even them or kung pinagkagawa for whatever reason, doon matatapos yung kung anong pinag-usapan. So, yun po yung nakalagay sa memorandum of understanding. So, I don't think it's a permanent, tawag dito, permanent yung namin ng services doon. Kaya po siya nakalagay sa resolution. Hindi po siya dapat nilagay sa ordinance. Hindi kayo pareho ng hindi naman po, sinasabi po kasi natin dito, tulad ng nakarang araw, konti lang po yung nagpa-check up na medyo bumaba po yung namin, patient namin. Kaya nagkakaroon po ng pero yun nga, nung nagkaroon na kami ng pagpublikong panawagan, dumamit po siya. Okay. Nakuha ko yung concern niyo Kaya nga ako nandito, tulungan ko kayo ng 1 to 2. Kasi yung sinasabi niyo kagawad na meron namang period yung memorandum. Hindi na pinag-usapan yun Because what is we are going to try to do is to establish a barangay clinic. Yun Yun ang nakalagay dito So doon tayo naka-concentrate. Then kung may mga gustong tumulong sa inyo, hindi ka mapilan na memorandum ng agreement, necessarily, meron pong tinatawag na ending yun. Subject for renewal. But you cannot confine it to one entity only. Kung sino pang meron ba gustong tumulong dyan sa inyo. Pero, naka-establish na kayo ng barangay LCD. Yan ang ibig ko pong ipartay sa inyo. Kasi, nagugulo Nakuha niyo po, so kung meron mga gusto mag-ipagbawa sa inyo, tanggap yun. Hindi ibig sabihin magdidepende yung inyong barangay clinic doon sa maging period ng inyong memorandum of agreement. Tama po, Ibig sabihin po, ang sinasabi niyo po hindi lang po isang private. Yes po. Kaya nga mo, i-establish niyo po yung barangay care clinic na yon para pag sino po yung mga interesado, mga non-organization, mga PO na yon, is to be welcome na makikipag-tie up sa barangay. Pero, nandun na yung barangay care clinic mo.
Ano, pagkawan? Yes po, nag-gets ko. Yan ang mga kagawan. Pinaglalaban talaga. Actually po yung understanding ko po kasi I'm actually focusing on the partner of the clinic, not the clinic itself. But I understand now that you're pertaining to the clinic so that in the future there's somebody or someone Yes, who's kahit wala ka na. join the clinic. Oo. Yes. Sino ba yung gawa nito? Si Kagawad. Oo. Yes. O, di ba? Ayun po, nag-gets ko na po. Yan. So, anong gusto mong mangyari Mas ngayon? maganda po yung sa inyo kasi if ever na wala yung partner ko, mayroon akong chance mapunta sa ibang mga partners. Lagi naman ho kami maganda rin sa committee. Lagi naman mo tulong. Yes po. At least, no, sa haba ng ating diskusyon, nakuha niyo na. Yes, Ano ibig po. sabihin? Kasi Yes, po. nakikita ko kasi, nang pagbasa ko ng kagad, nakita ko, ito na ang purpose nila. Yes po. Oh, then, may mga... Mas magandang i-work Mga kwento-kwento pa. Yes po. I-simplify na natin. Yes po. So, anong gagawin natin ngayon dito? As you recommended po na instead of us putting this on a resolution, we might actually consider to go into an ordinance. Yes. Maganda siya. Kwento mo dito, kagawa, Yes. ilalagay mo sa warehouse. Ayan. Tapos, wag mo niyong kalimutan doon sa isang section na yon yung yung authority ni Kapitan. Yes, po. They enter into agreement Yes, po. with interested, ganyan. Di po ba? Yes po. Okay na? Tapos yung ano, paano po yung pagdating sa mga pag sa ordinance po? Eh, Kaya required na. po yung magkaroon ng mga ng budget or what have you. Hindi, kahit wala ka pang budget kasi magkipag-tie up ka nga sa kwan eh. Okay. O, di ba? Sila yung magpo-provide sa inyo. Ang mahalaga lang dito, nakapag-establish ka ng barangay care clinic, di ba? Then, yung kung halimbawa maisipan nyo sa 2026, maglalagay kayo ng budget dito, bakit hindi? Na-establish nyo yung care clinic nyo eh. So, Kailan ba matatapos termino ni Kapitan? depende po. Ha? Depende sa extension daw. Okay. No, ang gagawin natin, Yes po. Okay. Natawa ka na. Nakangiti ka na kanina. Ngayon, kanina, galit na galit ka. Hindi, syempre po. Hindi, joke lang. Confused lang ako ng a little bit. Ayun. Pero at least I'm actually learning. Yun po yung maganda dun kasi. Kasi nakaraan po hindi ako naka-attend. Hindi ko kala tinatanong kung first timer eh. First time ko po. Apo. Pero attorney, okay na sa amin, okay na po yung right to care natin. Hindi. Papalitan ko siya for today. Okay, Mr. Chair, with the, upon the request that walk up to with Panal. I-withdraw po, we'd like to request withdrawal of the Barangay Council Resolution 026 series of 2020 and convert this into. and convert it to the ordinance. Yeah. Okay, Mr. Chair, there is a request from the Punong Barangay to withdraw this resolution. I hope that we grant the request. So before we on the motion, no, dun sa mga nakinig ng mga sumama dun sa Zoom meeting kahapon, yan yung measure ng example ng Ambition 2040 na measure, no. So yan yun, example yun. Okay, so there's a motion for the withdrawal of Barangay Council Resolution number 026-S-2024 Barangay Bagong Buhay. Upon the request of the barangay, duly seconded, said barangay resolution is hereby withdrawn and will be converted into an ordinance. Pagkawat, hindi naman masama loob mo. Hindi po. Actually, mas maganda nga po yun eh. Kasi ang sa akin po doon, naayon na nila. At least we are actually okay to tie up with anybody else. And since it's already an ordinance, we can invite more people to come over to our barangay. Not just for the clinic and different services, we can also cater. So, mas magiging broad po yung services na mabibigay namin. Instead nakalak lang kami sa instrument. Maraming maservisyuhan. Yes po. Next. Okay, next is Barangay Council Resolution number 001-S-2025. Barangay Council Resolution authorizing Punong Barangay Celestino N. Martinez Jr. to
to enter into a parking lease agreement with the lessees of parking spaces at the Bagong Buhay parking building located within the compound of Barangay Hall of Bagong Buhay, Plaza Malvar, Malvar Street, Barangay Bagong Buhay, Project 4, District 3, Quezon City. Yung po ng barangay natin. Resolution number series 2025. Pag-awal daw, please. Hi, good morning. A barangay council resolution authorizing po ng barangay Celestino Jr. to enter into a parking lease agreement with the leases of the parking spaces at the Bagong Buhay parking building located within the compound of Barangay Bagong Buhay. Gumawa po kami ng contract within the yung pa po ng parking slots within our parking building.